Dear Papa Dudut, bago ang lahat ay nais kong ipabatid sa inyong programa at sa mga masusugid ninyong mga listeners na isang maganda at masayang araw po sa inyo. Ako si Joy, 30 years old at isang encoder sa isang shipping company. Papa Dudut, ako ay isa sa mga fanatic mo at ng iyong programa. Favorite pastime ko nga po ang inyong mga ina-upload sa YouTube ninyo, lalo na tuwing gabi. Siya nga pala ay nais kong mag-share ng kwento ng aking buhay. Papa Dudut, meron akong best friend simula pagkabata, si Carlos, isang public school teacher. Matanda ako sa kanya ng 4 na taon. Bata pa lamang kami ni Carlos ay masasabi kong super close na kaming dalawa. Halos pareho kami ng hilig at nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. Bukod doon ay halos magkamukha kami. Marami nga ang nagsasabi na para daw kaming magkapatid. Samantala dahil sa pagiging close naming dalawa, ay hindi ko po maiwasang mahulog ang loob sa akin ni Carlos. Papa Dudut, niligawan niya ako. Alam ko na tunay ang nararamdaman niyang pag-ibig sa akin. Pero ang problema, parang kapatid lang ang turing ko sa kanya. Bukod roon ay meron akong ibang lalaking mahal. Si Roymer na kababata naming dalawa ni Carlos. Sa kabilang banda ay nagpatuloy sa panunuyo sa akin si Carlos hanggang sa isang araw sa simbahan. Joy, bakit mo ba ako inaya dito sa simbahan? Curious niyang tanong sa akin. May sasabihin ako sa iyo kaya dinala kita dito. Humingi kasi ako ng tulong sa Diyos na magdesisyon. Sagot ko sa kanya. Magdesisyon? Para saan? May desisyon ka na ba tungkol sa ipinagtapat ko sa iyo, tungkol sa espesyal kong nararamdaman sa iyo? Seryoso niyang tanong sa akin. Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Oo, yun ang inihingi ko ng tulong sa Diyos para makapag-decide ako ng tama. So ano na, Joy? Samantala bago ko sagutin ang kanyang tanong ay huminga muna ako ng malalim. I'm sorry Carlos, pero na-realize ko na wala akong nararamdamang espesyal para sa iyo. Na hanggang magkaibigan lang tayo. Pagtatapat ko sa kanya. Nanlumo naman si Carlos pagkarinig sa aking sinabi. Joy, mahal na mahal kita, giit pa niya sa akin. Alam ko kung gaano mo ako kamahal at nararamdaman ko yon. Kaso Carlos, kahit na anong gawin ko wala talaga akong nararamdamang pagmamahal sa iyo. Hindi ko naman pwedeng piliting mahalin ka kasi lalong lalala lang ang sitwasyon. Pasensya na talaga Carlos. Pwede pa naman nating ipagpatuloy ang friendship natin. Ako pa rin naman ang best friend mo. Pampalubag loob ko na lamang sa kanya. Pero ayaw ko namang maging best friend ka. Gusto kitang makasama habang buhay. Giit pa niya sa akin. Kaso hindi talaga pwede. Huwag nating piliin ang mga sarili natin. Ang sabi ko sa kanya. Halata noon kay Carlos na pinipigilan niyang umiyak sa harapan ko. Bakit? Sino bang dahilan? Bakit hindi mo ako makuhang mahalin? Si Roymer ba? Seryoso niyang tanong sa akin. Oo, si Roymer nga. Siya ang mahal ko, hindi ikaw. Bagamat ayaw kong saktan ang kalooban ng aking kaibigan pero kailangan kong sabihin yon nang sa ganon ay hindi na siya umasa. Joy, bakit ba siya ang pinili mo sa halip na ako? Ano ba ang nakita mo sa kanya na hindi mo nakita sa akin? Gusto niyang malaman ang kasagutan. Carlos, mabait ka at
may itsura, mapagmahal, maalaga. Swerte ang babaeng mamahalin mo. Kaso ang problema ay hindi ka ang tinitibok nitong puso ko. Carlos, makakakita ka pa ng ibang babaeng magmamahal sa iyo ng tunay. Nangihinaing lang ako kasi hindi ako yung babaeng yon. Paliwanag ko naman sa kanya. Sa pagkakataong yon ay hindi na niya napigilang umiyak. Wala na ba talagang pag-asa na mahalin mo ko? Hindi ko masasabi yan, Carlos, basta ang alam ko, si Roymer lang ang mahal ko. Diretsang sagot ko sa kanya. Ang swerte naman ni Roymer kung ganon. Ang sabi ni Carlos bago napahagulhol siya sa aking harapan. Huwag mong sabihin yan. Tandaan mong hindi lang ako ang babaeng magpapasaya sa iyo, Carlos. Maniwala ka sa akin, makikita mo rin ang babaeng nakalaan para sa iyo. At kapag nakita mo na siya, makakalimutan mo rin ako. Ang sabi ko na lamang sa kanya. Hindi kita makakalimutan, Joy. Ikaw lang ang mamahalin ko, giit niya sa akin. Kahit na hindi tayo ang para sa isa't isa, Carlos, ako pa rin ang best friend mo. Ang kababata mo. At kahit na anong mangyari ay hindi magbabago ang samahan nating dalawa. Sinabi ko yon para naman kahit papaano ay maibsan ang sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Sige, Joy. Hindi ko na ipipilit pa sa iyo ang sarili ko. Kung kanino ka maligaya, doon ako susuportahan kita kahit na masakit sa akin. Isusuko ko na ang pagmamahal ko sa iyo. Sana'y maging masaya kayo ni Roymer. Yon ang sinabi niya sa akin bago siya tuluyang umalis at hindi muna nagpakita o nagparamdam sa akin sa mahabang panahon. Papadudot, alam ko kung gaano kasakit yon sa part ni Carlos, pero kailangan ko yung sabihin sa kanya. Ayaw ko kasi siyang pasahin, bukod sa mas masasaktan siya kung pipilitin ko siyang mahalin kahit na iba talaga ang mahal ko. Hindi kaya yon ng konsensya ko, papadudot. Samantala pagkatapos ng eksenang yon ay hindi muna ako kinibon ni Carlos at iniwasan niya ako. Naintindihan ko naman siya, papadudot, at ayaw lang niyang masaktan. Lalo na kapag kasama ko si Roymer at masaya kami sa isa't isa. Samantala 2 taon tumagal ang relasyon namin ni Roymer. Nung una ay naging masaya ako sa piling ni Roymer pero dumating ang panahon na binayo ng pagsubok ang aming relasyon. Agad na bumitaw si Roymer kasi may nabuntis siyang ibang babae at kailangan niyang panagutan yon, papadudot. Sobra kong nasaktan noon. Buti na lamang at to the rescue ang aking guardian angel. Diyos ko, bakit ganon ang nangyari sa amin ni Roymer? May mali ba ako? Ano bang naging pagkukulang ko sa kanya? Mali ba ako ng minahal? Ang sakit ng ginawa niya sa akin. Minahal ko pa naman siya ng buong tapat tapos ay lolokohin at iiwanan lamang niya ako ng basta-basta. Diyos ko, tulungan mo ako makamove on. Yon ang natatandaan kong dasal sa Panginoon ng mga panahong yon. Hanggang sa bigla na lamang akong nakarinig ng boses ng lalaki mula sa aking tabi. Joy, anong ginagawa mo rito sa simbahan? At saka bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa iyo? Nagulat naman ako nang makita ko si Carlo sa aking tabi. At hindi ko naitago sa kanya ang sakit na nararamdaman ko. Carlos, tulungan mo ko. Umiiyak kong sabi sa kanya. Oo, tutulungan kita. Magkaibigan tayo, hindi ba? Ano bang problema mo? Bakit ka ba umiiyak? Usisa niya sa akin. Si Roymer, iniwan na niya ako pag-amin ko sa kanya. Pero bakit? Hindi ako makapaniwala. Joy, almost 2 years na kayong magkarelasyon. Tapos masisira lang ng ganon? Akala ko ba mahal na mahal ka ng lalaking yun? Tila gulat na gulat niyang tanong sa akin. May nabuntis siyang ibang babae at mas pinili niya yon kesa sa akin. Carlos, niloko lang niya ako.
Minahal ko naman siya at naging mabuting nobya naman ako sa kanya. Pero sinaktan pa rin niya ako. Carlos, ang sakit-sakit ng ginawa niya sa akin. Wika ko. Mamayang kaunti ay naramdaman ko na lamang na nakasandal na ako sa kanyang balikat. At doon ay inaalo niya ako para maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Huwag mo nang iyakan pa si Roymer. Hindi siya ang lalaking iniiyakan at pinaghihinayanganan. Kalimutan mo na siya. Isipin mo na lang at hindi siya ang lalaking nararapat para sa iyo. Ano Joy, tahan na. Sige ka, masasayang lang ang ganda mo kung ipagpapatuloy mo ang pag-iyak mo, ang sabi pa niya sa akin. Mahal ko pa rin siya, Roymer. Pagtatapat ko pa sa kanya. Huwag ka nga magpakatanga. Best friend. Mamahalin mo pa rin ba ang isang taong sinaktan ka lang? Joy, kalimutan mo na ang lalaking yun. Alam mo kung ako lang sana ang pinili mo, hindi ka iiyak ng ganyan. Malungkot na wika pa niya sa akin. Sa totoo lang ay hindi lang ikaw ang nasasaktan ngayon, ako rin. Nasasaktan ako kasi umiiyak ang best friend ko, ang babaeng kaysa isa kong mahal. Nasasaktan ako kasi kahit na anong gawin kong efforts para ipakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal ay hindi rin niya pansin yon. Nasasaktan ako kasi patuloy na nagbubulag-bulagan ang babaeng yon sa pag-ibig ko. Napatingin naman ako sa kanya. Carlos, patawarin mo ako pero hanggang best friend lang ang kaya kong ibigay sa iyo. Kung ako lang sanang minahal mo, hindi mo mararanasan ang mga yan. Hindi ka iiyak sa akin. Pero ganun talaga. Kahit na anong gawin ko hindi mo ako kayang mahalin. Kailangan ko na lang tanggapin na hanggang dito na lang tayo. Damang-dama ko ang sakit sa sinabing yun ni Carlos. Siguro nga, napakamanhid ko pagdating sa iyo. Naaasar ako sa totoo lang kasi hindi ko kayang mahalin ang best friend ko na handang sumalo sa akin sa lahat ng oras. Pero anong magagawa ko? Hindi talaga Carlos, hindi ko alam kung kailan kita matututunang mahalin. Tugon ko sa kanya. Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko. Huwag ka nang umiyak. Samantala ay nagpahid naman ako ng luha. Sige, hindi na ako iiyak. Ayaw ko namang maging OA ako sa harap ng best friend ko. Basta Joy ha, tandaan mo. Hindi man naging tayo, handa pa rin kitang tulungan at mahalin bilang best friend. Basta sa lahat ng oras na kailanganin mo ko, naririto lang ako to the rescue. Sabi na lamang niya sa akin. Papadudot nagpatuloy sa panunuyo sa akin si Carlos pero negative pa rin ang resulta. Hindi niya ako napa-in love. Siguro dahil sa kapatid lang talaga ang turing ko sa kanya. Sinubukan ko rin naman siyang mahalin pero hindi talaga madikta siya nitong puso ko. Samantala makalipas ang ilang buwan ay tumigil sa panunuyo si Carlos sa akin pero nanatili siyang best friend ko. Maalaga, maalalahanin at sweet. Pinaparamdam pa rin niya sa akin na espesyal ako sa kanya. Alam mo, swerte ang mapapangasawa mo. Natatandaan kong sabi ko sa kanya isang umaga. Napangiti lamang noon si Carlos. At paano mo naman nasabi yan? Siyempre maalaga ka. Maalalahanin, masipag. Tingnan mo nga yun alaga mo ako ngayon. Puri ko naman sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa iyo saswertehin ka kung ako lang ang pipiliin mong mahalin. Maya-maya sabi niya sa akin. Hindi naman ako nakakibo noon dahil napapaisip din ako. Kung swerte pala ang mapapangasawa niya bakit hindi na lamang ako? Bakit pa kasi ayaw mo pa akong piliin Ilang beses na nga akong nagpaparamdam sa iyo. Biro pa niya sa akin. Hindi pa rin ako kumibo noon at nakangiti lamang habang nakatingin sa kanya. Bakit ba kasi ayaw mo akong mahalin? Siguro naman qualified na ako sa standards mo. Alam mo Joy, pinapahirapan mo lang ang sarili mo. You keep on searching for Mr. Right pero ang hindi mo alam ay kaharap mo na ang lalaking handang maging Mr. Right para sa'yo.
Pangungumbinsi pa niya sa akin. Carlos, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hanggang magkaibigan lang ang kaya kong ibigay sa iyo? Mahina kong response sa kanya. Alam ko hanggang doon lang ang role ko sa buhay mo. Wala akong magagawa doon. Pero hindi ko pa rin kinakikitaan ng lungkot si Carlos, Papa Dudut. Hindi ko alam kung nagpe-pretend lang ba siya o tanggap na niya talaga ang katotohanan. Pasensya na talaga. I know how much you love me. Hindi ako manhid, Carlos. Pero sa ngayon kasi ay wala pa akong nararamdaman sa iyo. As in beyond friendship feelings. Sa ngayon hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa iyo, but still, hindi ko naman sinasarado ang puso ko sa mga posibilidad na mahalin din kita. Carlos, if you really love me, handa kang maghintay sa kasagutan ko. Pero hanggang kailan yun? Curious niyang tanong sa akin. Yan ang hindi ko alam. Kaya maaga pa lang, sinasabi ko na sa iyo, huwag ka nang maghintay pa sa akin. Huwag ka na munang umasa na magiging tayo sa bandang huli. Sagot ko naman sa kanya. Sige Joy, yun lamang ang sabi niya sa akin. Actually, nangihinayang ako sa sitwasyon natin. Nangihinayang ako because I can't love you today. May hinahanap pa kasi ako sa inner self ko na pwedeng makapagsabi na handa na kitang mahalin. Pero hindi ko pa siya mahanap eh. On the other hand, ayaw ko namang maging selfish sa'yo, kaya hanggang ngayon ay sinasabi ko sa'yo na magmahal ka ng iba because I admit, baka wala kang mapala sa paghihintay sa akin. Don't deprive yourself with happiness. Karapatan mong lumigaya at hanapin mo ang kaligayahan sa ibang babae. Wag lang sa akin. Paliwanag ko pa sa kanya. Sige Joy, tatandaan ko yung mga sinasabi mo. Nakangiti niyang wika sa akin. Yun na nga Papa Dudut, doon ay muling sinabi sa akin ni Carlos na mahal pa rin niya ako. Pero tanggap niya ang aming sitwasyon. Hindi na rin niya pinipilit ang sarili niya bagkos ay sosuportahan daw niya ako sa mga gagawin kong desisyon sa buhay. Papadudot doon ko na-realize na napakaswerte ko kasi may best friend akong ganon. Hiling ko lang noon sa Diyos na sana'y masuklian ko ng pagmamahal ang pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Papadudot nagpatuloy ang pagiging magkaibigan namin ni Carlos kahit na hindi ko masuklian ang pagmamahal niya sa akin. Bagamat inaamin ko na nagigilty ako ay samantala tumigil na si Carlos sa panliligaw sa akin na siya ko namang na-miss. Hindi ko may paliwanag pero hinahanap-hanap ko yung mga panunuyo at pangungulit niya sa akin noon. Papadudot masyado akong nanibago noon kaya isang araw naglakas loob na akong tanungin na si Carlos. Samantala isang araw ay nagpa siya si Carlos na tulungan akong maglinis ng bahay. At habang naglilinis kami ng mga pinggan ay hindi maalis sa amin ang harutan. Ang bilis mo namang maghugas, puna ko sa kanya. Mabilis ako pero pulido yan oh. Kahit amuin mo pa yan. Mabango hindi ba? Pagmamalaki pa niya. Alam ko naman yon, kilala kita. Lahat ng ginagawa mo ay pulido. No wonder ilang beses ka nang na-promote sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Puri ko naman sa kanya. Oo nga, mabilis nga ako sa mga gawaing bahay at opisina pero pagdating sa iyo mabagal. Ikaw kasi, ang hirap mong mapa-oo. Biro niya sa akin. Saglit akong natawa pagkatapos ay may tinanong ako sa kanya. Mahal mo pa rin ba ako hanggang ngayon? Tinatanong pa ba yan? Alam mo ang sagot, wika niya sa akin sabay kindat. Natanong ko lang kasi akala ko sumuko ka na sa akin. Hindi ka na kasi nanliligaw sa akin eh, katwiran ko. Bakit, namimiss mo ba? Panunubok pa niya sa akin. Sabihin na nating oo. Mahinang tugon ko sa kanya. Mahinang tumawa si Carlos bago muling nagsalita. Talaga? Joy, oo, inaamin ko na
Hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko para sa iyo. Pero tumigil na ako sa panliligaw kasi ayaw ko namang makulitan ka sa akin. At saka alam ko na hindi na magbabago ang pagtingin mo sa akin. Tinanggap ko na lang na hanggang best friend na lang tayo. At saka pinaubaya ko na sa tadhana ang lahat. Kung mamahalin mo ko di ayos. Kung hindi ay ayos pa rin kasi meron ng room na para tumibay ang friendship natin. Paliwanag naman niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng guilt at lungkot dahil sa mga sinabi niyang yon, Papa Dudut. Sana masuklihan ko ang pagmamahal mong yan sa akin. Don't worry, nasuklihan mo na. Yung pagiging mag-best friend natin hanggang ngayon sukli ng maituturing yun. Masayang sagot niya sa akin. Lalo lang tuloy akong inusig ng aking konsensya. Alam mo Carlos, minsan naasar ako sa iyo. Naibulalas ko. Teka bakit ka naman naasar sa akin? Nakangiting wika niya sa akin. Kasi napakamartir mo. Nakukonsensya tuloy ako. Hindi ko alam Papa Dudut kung ginagamitan ba niya ako ng reverse psychology para makonsensya ako sa ginagawa ko sa kanya. Samantala'y tumawa lang ulit si Carlos. Makonsensya ka man hindi ko na kasalanan yon. Ikaw kasi, pinapahirapan mo pa ako Biro pa niya sa akin. Papa Dudut pagkatapos noon ay muling nangulit sa akin si Carlos at muli niya akong sinuyo. Ngunit ang pagkakamali ko noon ay patuloy ko siyang binaliwala na siya namang nagpasakit sa damdamin niya. Kaya isang gabi, Joy, wala na ba talagang pag-asa ako sa iyo? Seryosong tanong niya sa akin. Ngunit wala siyang response na nakuha sa akin kaya muli siyang nagtanong sa akin. Bakit ba hindi mo ako makuhang mahalin ha Joy? Ano ba talaga ang mali sa akin? Ano pa bang gusto mong gawin ko para mahalin mo lang ako? Ano pa ba ang dapat kong gawin para maging tayo na? Bakit hindi mo maramdaman ang pagmamahal ko sa iyo? Joy, bakit patuloy mo kong sinasaktan ng ganito? Huminga lamang ako ng malalim ng sandaling yon. Hindi ako makapagsalita Papa Dudut kasi baka kung ano lang ang masabi ko na lalo lang ikasama ng loob niya. Bakit ang manhid mo? Lahat ginawa ko na. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat pati oras ko, buhay ko. Tapos wala pa rin. Hindi naman sa humihingi ako ng kapalit pero kahit katiting man lang na pagmamahal, wala kang nararamdaman sa akin? Question niya sa akin. Sa totoo lang ay naguguluhan na ako sa mga nararamdaman ko sa iyo. Hindi ko alam kung pagmamahal na ba ito. Hindi ko ma-explain. Sa totoo lang Carlos, sinubukan naman kitang mahalin kaso hindi ko alam kung bakit hindi pa ako maliwanagan sa tunay na nararamdaman ko sa iyo. Ayaw ko namang magmadali kasi ayaw kong pagsisihan yon sa bandang huli. Carlos, unawain mo na lang ako. At saka sinabi ko na sa iyo na nang maaga pa na huwag kang maghintay sa akin. Na huwag kang umasa sa akin. Kasi ayaw ko masaktan ka lang sa huli. Pagtatapat ko sa kanya. Samantala'y huminga muna siya ng malalim sa akin bago muling nagpatuloy. Nga pala Joy, natanggap na ako bilang teacher sa Amerika. Inaayos ko na mga papeles ko papunta ron. Nagulat naman ako sa aking narinig. Ano Carlos? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may bala ka palang pumunta ng Amerika? Hindi ba naroon na ang tatay ko? Nung 1 taon pa niya ako pinipetisyon. Doon ako magtuturo bilang teacher. Bale baka sa susunod na buwan ang alis ko. Inform niya sa akin. Bakit ka pa aalis? Iiwanan mo na ako? Alam ko wala akong karapatang magtanong noon sa kanya pero nagawa ko pa rin yung sabihin. Naroon kasi sa Amerika ang opportunity. Malaki ang kikitain ko doon bilang teacher. Hindi naman kita iiwanan Joy. Aalis lang ako para maliwanagan ka kung ano ba talaga ang role ko sa buhay mo. Baka kasi nakakagulo na ako sa buhay mo. Diretsang wika niya. Yan na ba talaga ang desisyon mo? O sisa ko sa kanya? Tumango naman siya bilang sagot sa akin. Buo na ang desisyon ko Joy.
Sige, kung saan ka masaya, susuportahan kita. Iyon na lamang ang sagot ko sa kanya. Pero meron pala siyang ine-expect na sasabihin ko pero hindi ko nagawa. Alam mo, hindi yan ang ine-expect kong sasabihin mo sa akin. Pero sige, salamat na lang. Pero Joy, ngayon ko lang napatunayan na wala talaga akong pag-asa sa'yo. Siguro nga'y dapat wag na akong umasa sa'yo. Sige, susubukan kong kalimutan itong mga nararamdaman ko sa'yo. Ang sabi pa ni Carlos sa akin. Sa totoo lang, ayaw kitang umalis. Pero ano bang magagawa ko? Ang sabi ko sa kanya. Pero kinontra yon ng best friend ko. Meron kang magagawa kung sasabihin mo lang sa akin na mahal mo ko. Hindi na ako aalis. Pero alam ko naman na hindi mo yon sasabihin sa akin ngayon. Yun na lamang ang sinabi niya sa akin bago kami tuluyang nagkahiwalay na dalawa. Papadudot, doon ay hindi ko inaasahang malalaman mula sa kanya na nakatakda pala siyang umalis noon papunta sa Amerika. Sa totoo lang ay nakaramdam ako ng lungkot at inuudyokan na ako ng konsensya ko na sagutin na siya pero binabaliwala ko pa rin siya. Isang buwan nang lumipas ay natuloy papunta ng Amerika si Carlos. Doon ako sobrang nangulila sa kanya. Doon ko rin na-realize ang kahalagahan niya sa buhay ko. Na mahal ko pala siya. Kaso isang taon nang lumipas pero wala akong naging balita kay Carlos. Papadudot, sobra akong nalungkot noon at pinagsisihan ko ang pambabaliwala ko kay Carlos. Kaya araw-araw kong pinapanalangin sa Diyos na sana'y magparamdam na si Carlos. Hanggang sa isang araw ay dininig ng Diyos ang aking panalangin. Carlos, hindi mo alam kung gaano ako nangulila sa iyo. Alam mo ba, sa isang taong pagkawala mo, na-realize ko na mahal talaga kita, Carlos. Oo, mahal na mahal kita. Nakikiusap ako sa iyo na bumalik ka na rito sa Pilipinas. Pakiusap ko sa kanya noon. I'm sorry, Joy, pero hindi na ako makakabalik dyan. Sabi sa akin ni Carlos habang kausap niya ako sa telepono. Ha, pero bakit? Carlos, nagtataka kong tanong sa kanya. Hindi na pwedeng maging tayo. Diretsa niyang sabi sa akin. Anong ibig mong sabihin? Carlos, wag mong sabihin sa akin na kinakabahan kong wika noong sandaling yon. Kaya ako tumawag sa iyo kasi magpapaalam na ako sa iyo. Ngayon ang araw ng kasal ko, kaya hindi na pwedeng maging tayo. Pag-amin ni Carlos sa akin. Pero mahal na mahal kita. Totoo yung sinabi kong yun. Doon ko na na-realize kung gaano ko pala siya kamahal, Papadudot. Pero huli na ang lahat. Sana noon mo pa sinabi sa akin yan. Kung mahal mo talaga ako, noon pa lang ay pinahalagan mo na ako. Pero hindi. Alam mo, Joy, masakit sa akin noong sabihin mo sa akin na wala akong pag-asa sa iyo. Kahit masakit, tinanggap ko yun. Akala ko wala nang katapusan itong sakit pero mahal ako ng Diyos. Ibinigay niya sa akin ang babaeng nakatakda para sa akin. Kahit na hindi man naging tayo, masaya na rin ako kasi natutunan ko ang magparaya. Paliwanag niya sa akin. Sa kabilang banda ay hindi ko na napigilan na umiyak habang hawak-hawak ko ang telepono. Hanggang dito nga lang tayo. Pero Joy, pwede pa naman nating ipagpatuloy ang pagiging mag-best friend natin. Siguro Diyos na mismo ang may kagustuhan nito. Alam niya na mas mabuti kung magiging mag-best friend lamang tayong dalawa. Pagtatapos pa ni Carlos. Papadudot, sobra akong nasaktan noon, sobra akong pinagsisihan ang lahat. Pero tinanggap ko na lamang ang katotohanan kasi ako rin naman ang may kagagawa noon. Hinangad ko na lamang na maging masaya si Carlos sa buhay niya. Samantala ay kahit na hindi kami naging magkatuluyan ni Carlos ay naririto pa rin siya sa puso ko hanggang ngayon. Nasa aking puso pa rin ang mga alaala niya sa akin. Papadudot, siguro nga hanggang ngayon ay nangihinayang pa rin ako pero sa mga pagkakamali ko kay Carlos, marami po akong natutunan.
Natutunan kong pahalagahan ang mga pagkakataong ibinibigay sa iyo ng tadhana. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, at least ay naibahagi ko rin sa wakas ang buhay pag-ibig ko sa inyo, Papa Dudut. Dahil ilang beses ko na rin tinangkang sumulat, kaso dahil sa sobrang busy ay ngayon ko lang natapos. Papa Dudut, muli ay maraming salamat sa kaunting panahong ibinigay mo sa akin. Sa mga miyembro ng staff mo, more power sa inyo and God bless. Lubos na nagpapasalamat, Joy. Hindi ka namin masisisi, Joy, kung umabot pa sa mahabang panahon bago mo na-realize na mahal mo pala si Carlos. Mahirap naman kasi na magpadalos-dalos ng desisyon. At saka hindi mo naman siya pinaasa dahil siya ang kusang naghintay sa iyo. Pero ganun talaga, it means na hindi talaga kayo ang para sa isa't isa ni Carlos at kailangan mo na yung tanggapin. I know one day na matatanggap mo rin yon at makaka-move on. At huwag kang mag-alala dahil malay natin meron palang magandang plano ang Diyos sa iyo. At ibibigay niya yon sa iyo sa tamang panahon. Kaya cheer up, Joy, at huwag kang malungkot at huwag mong sisihin ang sarili mo dahil sa pag-ibig minsan mahabang pinagdaraanan bago mo ma-realize ang tunay mong nararamdaman. Muli, maraming salamat sa iyo dahil nabasa namin ang iyong kwento na siyang nakapagbigay ng aral sa amin at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Dear Papa Dudut, hello sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga subscribers mo sa YouTube. Aaminin kong isa ako sa mga addict sa programa ninyo at masasabi kong bisyo ko na talaga ito. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang po ako bilang Ayesha. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking past love life at masasabi kong first love at first puppy love. Papadudot kasama sa sulat kong ito si Mark. Hindi niya totoong pangalan. Kababata at kaklase ko si Mark noong elementary. Siya ang tipo ng taong makulit, palaasar at sakit ng ulo ng mga teachers. Maski ako ay literal na sumasakit ang ulo dahil sa madalas niyang pagpapapansin. Samantala noong mga bata pa kami, kapag uwian na, karamihan sa amin ay sinusundo pa ng mga magulang. At habang naghihintay sa aming mga sundo ay nagpapalipas muna kami ng oras ng mga kaibigan kong babae sa pamamagitan ng paglalaro ng Chinese garter. Mamayang kaunti ay mayroong lumapit sa aming isang batang lalaki. Pwede ba akong sumali sa inyo? Tanong nito sa amin. Agad naman akong lumingon at nakita ko si Mark, ang numero 1 alaskador sa klase namin. Napataas naman ako ng kilay nang sabihin niyang gusto niyang sumali sa amin. Sasali ka? Ano ka, bakla? Babae lang ang sumasali sa Chinese garter, inform ko noon sa kanya. Bakit? Sino bang may sabi sa inyo na babae lang yung pwedeng maglaro niyan? Yung paglukso-lukso ninyo dyan sa garter, kaya din niya ng mga lalaki. Pagmamalaki pa niya. Lalo akong napairap sa kanya. Sorry ka na lang. For girls only lang ang laro namin. Ayaw naming may kasamang lalaki sa paglalaro namin. Mataray kong sagot sa kanya. Yung mga kalaro ko naman ay nakatingin lang sa amin ang mga sandaling yon. Teka Ayesha, bakit ba ayaw mo sa akin ha? Usisa ni Mark sa akin. Sa ayaw ko sa iyo eh. Anong magagawa mo? Mataray kong sagot sa kanya. Grabe ka naman. Tila nasaktan si Mark sa sinabi ko sa kanya. Malikot at makulit ka kasi. Sisirain mo lang yung paglalaro namin. Dagdag ko pa sa kanya. Ikaw Ayesha, sinubukan kong maging nice sa'yo pero ayaw mo. Ang pangit mo naman. Biglang wika pa niya sa akin habang nangaasar. Nag-init naman ang ulo ko sa aking narinig. Anong sabi mo? Ang sabi ko, pangit ka. Pangit? Pangit. Panunokso pa niya sa akin. Oy Mark, huwag mo namang asarin si Ayesha.
Baka isumbong ka niyan sa mami niya. Saway naman sa kanya ng kalaro kong si Baby. Kahit magsumbong pa siya sa mami niya, hindi ako natatakot. Nagmamalaking sagot pa ni Mark sa aking kalaro. Talagang isusumbong kita sa mami ko, napipikong sabi ko sa kanya. Eh di isumbong mo, pangit si Ayesha. Pangit si Ayesha. Pangit si Ayesha. Pangasar pa niya sa akin habang tumatawa. Sa sobrang pikon ko ay nilusob ko si Mark at pinaghahampas siya sa katawan at mukha. Gumanti rin si Mark sa panghahampas sa akin. Pagkatapos noon ay kinuha pa niya ang puyod ko sa buhok, pagkatapos ay patakbo itong umalis. Hinabol ko naman ang pasaway na yon habang siya ay patuloy sa panunukso sa akin. Nang hindi ko na siya mahabol ay napasalampak na lamang ako sa damuhan at napaiyak. Lagot ka sa mami ko, Mark. Isusumbong talaga kita. Banta ko pa sa kanya habang humahagulhol ako. Samantala, narinig kong tumigil sa panunukso si Mark at nakokonsensyang lumapit sa akin. Ayesha, sorry na. Kaya lang naman kita inaasar kasi para pansinin mo ko. Palagi mo na lang kasi akong sinusungitan eh. Katwiran niya sa akin. Lumayo ka sa akin. Ayaw ko na sayo, ang sabi ko sa kanya habang umiiyak. Ayesha, sorry oh. Ayan na yung puyod mo sa buhok. Pagkatapos noon ay ibinalik niya sa akin ang kanyang kinuha. I hate you. 3 beses kong sinabi yon sa kanya dahil sa sobrang galit. Pero bigla na lamang natawa si Mark sa sinabi ko sa kanya. Talaga? Hate mo ko? Pues ako, I love you. Sabi pa niya sa akin. Nagulat naman ako at napatigil sa pag-iyak dahil sa mga narinig ko. Tumigil ka dyan. Ang bata-bata mo pa para sabihin yan sa akin. Eh yun ang totoo, Ayesha. Mahal kita. Git ni Mark. Alam kong paglaki natin, mamahalin mo rin ako. Tandaan mo yan. Kumpiyansang sabi pa niya sa akin. Papadudot, hindi ko talaga alam ang dahilan kung bakit ganon ka grabing mangulit si Mark sa akin. Palagi niya akong kinukulit, inaasar, kaya madalas ay umiiyak na lamang ako at nagsusumbong sa mga magulang ko. Sa kabilang banda, hindi ko siya sineseryoso sa pagsabi niya ng I love you sa akin. Siyempre mga bata pa kami noon at alam ko namang hindi seryoso si Mark sa sinasabi niyang yon. Papadudot lumipas sa mga taon at sabay kaming lumaki ni Mark. Nagkaroon ng mga pagbabago sa katawan namin dala ng puberty. At aaminin ko na unti-unti akong nagkaka-crush sa kanya dahil lumalabas ang kagwapuhan niya. Sa madaling salita ay si Mark ang first puppy love ko. O Ayesha, bakit ang lungkot mo ngayon ha? Hindi ka ba masaya at graduate na tayo ng grade 6? Usisa sa akin ni Baby. Masaya naman ako, kaso may mamimiss ako. Halos hindi ko may tuloy ang sasabihin ko kasi nahihiya ako. Teka, wag mong sabihin sa akin na si Mark ang namimiss mo ha. Natatawa niyang tanong sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago nagtapat sa aking kaibigan. Aminin ko, oo, namimiss ko nga ang kakulitan niya. Mayang kaunti ay may tinanong sa akin si Baby. Ayesha, may crush ka ba kay Mark? Ang alam ko kaya mo siya namimiss ang kakulitan niya kasi crush mo siya. Natawa na lamang ako sa logic ni Baby pero deep inside ay aaminin ko na crush ko nga ang lalaking yon. Hindi lang ako vocal kasi natatakot ako na baka asarin lamang ako ni Mark. Nako, umaming ka na. Sina Christy at Angie nga nahahalata nila na may crush ka kay Mark. Pagpapatuloy pa ng kaibigan ko. Hay nako, ewan ko sa inyong tatlo. Sabi ko na lamang sa kanya at hindi ko inamin pero hindi ko rin yon dininay. Napapailing lamang si Baby sa akin. Kasi naman ang hilig mong itanggi ang totoo pero lumalabas naman sa mga kilos mo.
Sabi pa niya sa akin. Sandali, ano naman ang masama kung maging crush ko si Mark? Confront ako kay baby. So crush mo nga si Mark? Nanunubok na tanong ng kaibigan ko. Oo. Pag-amin ko. Baby, ganito ba yung feeling na nagkaka-crush ka sa isang tao? Gusto mong palagi siyang makita? Na kapag hindi mo siya nakita ay malungkot ka? Ewan ko siguro, pero ang importante umamin ka na crush mo si Mark. Ang sabi ni baby sabay tawa ng malakas. Dalaga ka na, pangaasar pa niya sa akin. Yun nga lang papadudot ay hindi na talaga kami nagkita ni Mark pagkatapos ng graduation namin. Aminin kong sobra ko siyang nami-miss. At kahit na weird ay hinahanap ko talaga ang kakulitan niya. Ewan ko ba pero ng mga panahong yon ay hindi na ako nasanay na walang kumukulit sa akin. Samantala, nang sumapit na ako ng high school ay marami akong nakilalang mga kaklaseng lalaki na aminin kong mas gwapo kesa kay Mark. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay hindi ko sila pansin. Si Mark pa rin kasi ang laman ng isipan ko kahit na anong klaseng gawin ko na pag-move on. Samantala ay sinubukan ng mga kaibigan ko na i-match ako sa mga kaklase naming lalaki kasi ako lang ang hindi nagkaka-boyfriend sa barkadahan. May mga pagkakataon nagpe-pretend pa silang bilang ako at sekreto nilang nire-replyan ng mga love letters na pinapadala sa akin ng mga manliligaw ko. Siyempre noong madiskubre ko yon ay nagalit ako. Pero napatawad ko rin sila dahil na-realize kong wala naman silang masamang intensyon. Gusto lang nila akong makamove on kay Mark na kung tutuusin ay dapat ay nakalimutan ko na dahil infatuation lang naman ang nararamdaman ko noon sa kanya pero hindi ko siya makalimutan. Papa Dudut, ewan ko ba kahit ilang taon na kaming hindi nakikita ni Mark ay hinahanap ko pa rin siya. At sa kagustuhan kong makita siya ulit ay inaasa ko sa radio ang pagkakamusta sa kanya. Oo Papa Dudut, pinapabati ko siya madalas noon sa radio, lalo na kapag birthday niya tuwing December 8. Sobrang saya ko kapag nababasa ng mga DJs sa radio ang mga pabati ko kay Mark. Kasi nagbabaka sakaling marinig yun ni Mark at maalala niya ako. Papadudot kahit na ilang taon na ang lumipas ay hoping pa rin ako na isang araw ay magkikita ulit kami ni Mark. Kahit na walang katiyakan kung hanggang kailan ako maghihintay. Papadudot paglipas ng 4 na taon ay hindi pa rin kami nagkikita ni Mark kaya unti-unti na rin akong nawalan ng pag-asa. Ngunit unti-unting nauso ang social media noon tulad ng Friendster at MySpace. At kasamaang palad, hindi ko mahanap si Mark. Kaya tinanggap ko na rin ang katotohanan at nag-decide na mag-move forward na lamang. Pero nang minsang umuwi ako sa Batangas para magbakasyon ay na-shock ako dahil hindi ko ina-expect na magkikita kami ni Mark. Malaki ang pinagbago ng itsura niya. Tumangkad siya at naging mas cute kumpara dati. Pero sa pagkikita namin yun ni Mark ay walang nanaig na kamustahan. Dahil siguro sa hiya kaya walang pansin ang naganap. Sising-sisi ako pagkatapos noon Papadudot. Kaya umasa ako na sana'y muli kaming magkita ni Mark at doon ay gagawin ko na ang lahat para magkausap kami. At 1 linggo pa ang lumipas habang namamasyal kami sa mall kasama ng mga kaibigan kong sina Baby at Christy. Muli kaming pinagtagpo ni Mark ng tadhana ilang linggo pagkatapos ng aking high school graduation. Baby? Christy? Kayo ba yan? Tanong agad ni Mark sa 2 kong kaibigan paglapit niya sa amin. Medyo nainis lang ako kasi hindi niya man lang ako binate. In fairness, ang laki ng pinagbago mo ha? Ang tangkad mo grabe. May paghangang sabi ni Christy kay Mark.
Mark, si Ayesha, hindi mo ba natatandaan? Panunubok ni baby nang makahalata siyang nakasimangot ako. Of course. Natatandaan ko. Hindi ko makakalimutan ang pagmumukha niya. Natatawa at may halong pangaasar na wika ni Mark sa akin. Kung ganon bakit hindi mo raw siya pinansin nung nakita daw kayo dito sa plaza? Usisa pa ni Christy. Yun ba? Kasi nahihiya kasi ako. Wika ni Mark sabay tingin sa akin. Ewan ko pero pakiramdam ko ay nag-blush ako ng mga sandaling yon. So kaya pala pagkatapos mong umiti, deadma ka lang sa akin. Hirit ko pa sa kanya. May konti pa akong sama ng loob noon dahil sa pagdededma niya sa akin. Uy, alam mo Mark, may chika ako sa'yo. Si Ayesha, crush ka niyan. Sabi ng bida-bida kong kaibigang si Baby. Siyempre agad kong kinurot sa tagiliran ng kaibigan ko bilang protesta. Tumawa lamang ng malakas si Mark. Matagal ko nang alam yan, Baby. Matagal nang patay na patay sa akin yang si Ayesha. Kumpiyansang sagot ni Mark sa amin. In fairness wala ka pa ring kupas. Makapal pa rin ang mukha mo. Ako naman ang nagbiro sa kanya. Ayesha, 4 years pala tayong hindi nagkita, no? So kumusta ka na? May boyfriend ka na ba? Tanong pa niya sa akin. Naku, walang boyfriend yan, as in no boyfriend since birth. Si Christy ang sumagot para sa akin. Talaga ba? Bakit naman Ayesha? Choosy ka pa rin ba? O baka naman hinihintay mo lang ako? Curious niya ang tanong sa akin. Bakit naman kita hihintayin? Hello, hindi na kita crush. Pagtatanggi ko sa kanya. 4 years na ang lumipas pero hanggang ngayon denial queen ka pa rin. Natatawang balik ni Mark sa akin. Umamin ka na kasi girl, panunukso ni Christy sa akin. Binalingan ko naman ang inis ang dalawa kong kaibigan. Anong umamin? Ikaw Christy? Kayo ni Baby manahimik kayo dyan. Sita ko pa sa kanila. O heto ka na naman. Lumalabas na naman ang pagiging tigre mo. Kunin ko na lang ang cellphone number mo para lahat tayo masaya. Sabi pa niya sa akin. Ayaw ko nga. Pagtanggi ko kunwari kay Mark. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyo yung number ni Ayesha. Bidang-bidang sabi ni Baby sa akin, sa aking crush. Ikaw talaga Baby kahit kailan para kang bubuyog sa fast food. Bida-bida. Naiinis na sabi ko sa aking kaibigan. Eto naman pinagdadamot mo pa kay Mark. Yung number mo. If I know naman gusto mo ring makatext si Mark. Balik naman sa akin ni Baby. Hay naku Ayesha. Huwag ka nang magpataray effect dyan, no? Be nice, okay? Segunda naman ni Christy. Don't worry girls, sanay na ako sa ugali ni Ayesha. Lalo tuloy ako na-challenge. Wika niya habang pangising-ising nakatingin sa akin. Ligawan mo na Mark, biglang sabi pa ni Baby. Siyempre agad kong sinaway ang dalawa kong kaibigan na obviously ay kumakampi na kay Mark. Masaya ako at nakita ulit tayong dalawa Ayesha. Ayesha, pagpasensyahan mo na ako kung mapangasar pa rin ako hanggang ngayon ha. Sana maging friends tayong dalawa. Ano, pwede ba? Senserong tanong sa akin ni Mark. Pwede naman. Nahihiya akong sagot sa kanya. Papadudot pagkatapos noon ay bigla na lamang nag-text sa akin si Mark. At doon na nga nagsimula ang kumustahan namin. Nagkaroon kami ng regular na komunikasyon at sa paglipas ng panahon ay muling nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi naglaon ay nanligaw siya sa akin at sinagot ko naman siya makalipas ang ilang buwan. First year college kami noon papadudot. Masayang masaya kami ng mga panahong yon. Akala namin ay wala ng katapusan pero mali pala kami. Dahil pagkaraan ng ilang buwan ay nagsimula na ang misunderstandings sa aming relasyon na eventually ay nauwi sa hiwalayan. 9 months lang ang tinagal ng relasyon namin.
Kaya naging masakit sa akin ang hiwalayan namin. Kaya naisip ko noon na maghanap ng panakipbutas. Kaya wala pang isang buwan ay nagkaroon na ng kapalit si Mark sa puso ko. Nakita ko kanina yung bago mong boyfriend. Siya pala yung pinalit mo sa akin. Malungkot na wika ni Mark sa akin nang magkita kami sa labas ng university campus. That time sa FEU ako nag-aaral habang sa San Sebastian naman si Mark. Huminga lamang ako ng malalim ng mga sandaling yon. Ayaw ko na kasing dagdagan pa ang sakit at malamang selos na nararamdaman ni Mark. Pagkatapos ng 9 months ng relasyon natin magkakalabuan din pala tayo. At ang sama para bang napakadali kong palitan. Wala pang isang buwan nakahanap ka agad ng kapalit ko. Alam mo Ayesha, ang sama talaga ng loob ko. Kanina habang nakikita ko kayo ng lalaking yun na magkasama, hindi ko maiwasang maramdaman yung sakit. Sabi pa sa akin ni Mark. Teka, sinusundan mo ba kami ni Christian? Usisa ko sa kanya. Hindi, nagkataon lang na parehong bus lang ang sinakyan nating tatlo kanina. Malungkot niyang sagot sa akin. Mark, masaya na ako kay Christian. Kaya please tama na. Pakiusap ko noon sa kanya. Pero hindi tumigil noon si Mark. Masaya ka ba talaga sa feeling niya? O baka naman panakipbutas mo lang siya? Agad naman akong sumagot sa kanya. Hindi ko siya panakipbutas, okay? Pagkaklaro ko. Mahal pa rin kita, Ayesha. Maya-maya pagtatapat sa akin ni Mark. Bakit ba kasi nakipaghiwalay ka kaagad sa akin? Nagkatampuhan lang tayo tapos hiniwalayan mo na kaagad ako. Bakit? Siguro nagkamali ako sa iyo pero hindi naman dapat tumantong yun agad sa hiwalayan. Napakababaw kasi ng dahilan. Sabi pa niya sa akin habang naiiyak. Mababaw ba yun sa tingin mo? Pues sa akin hindi. Sagot ko sa kanya. Misunderstanding lang yun nangyari sa atin, Ayesha. Madali nating makakalimutan yun. Please bumalik ka na sa akin. Nagmamakaawang wika pa ni Mark. Sorry pero mahal ko na si Christian. Giit ko. Umiling siya bilang sagot sa akin. Hindi ako naniniwala, Ayesha. Alam kong mahal mo pa rin ako. At si Christian, panakipbutas mo lang siya. Ang sabi pa niya. At gaano ka nakakasigurado doon ha? Kumpronta ko. Sigurado ako, Ayesha, kasi nararamdaman ko. Please bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal kita. Magsimula ulit tayo. Hindi talaga siya susuko hanggat hindi niya nababawi ang aking puso, Papa Dudut. Please Mark, huwag mo munang guluhin ang isipan ko. Sa totoo lang kasi, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Oo, aaminin ko sa'yo. Mahal pa rin kita pero paano si Christian? Ayaw ko siyang masaktan. Gulong-gulo na noon ang puso't isipan ko. Kung hindi mo siya mahal, kailangan mo siyang hiwalayan. Mas masasaktan siya kung malalaman niyang panakipbutas mo lang siya. At saka paano rin tayo? Hayaan na lang ba natin na maging malungkot ang buhay natin dahil sa mga maling desisyon? Please Ayesha, huwag na nating pahirapan pa mga sarili natin. Bumalik ka na sa akin. Pilit niya akong kinukumbinse. Hindi ko alam kung ano ang susundin ko. Malungkot at naiiyak kong sagot sa kanya. Ang may papayo ko lang sa'yo, kapag usaping pag-ibig, puso mo lang ang sundin mo. Magpakatotoo ka sa mga nararamdaman mo. Payo pa ni Mark sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pine-pressure. Bibigyan naman kita ng panahon para makapag-isip. Basta palagi mo lang tatandaan. Anumang oras mo gustong bumalik sa akin ay bumalik ka lang. Handa kitang tanggapin anumang oras. Pagpapatuloy pa niya. Papadudot, muli kaming nagkabalikan ni Mark pero nagpatuloy pa rin ang problema sa relasyon namin. Hindi kami magkasundo sa maraming bagay kaya naisip ko noon na baka hindi pa kami handang pumasok sa isang relasyon. Kaya isang desisyon ang ginawa ko. Ayesha?
hindi ko pa rin matanggap yung pakikipaghiwalay mo sa akin nung isang araw. Sabi ni Mark sa akin nang muli niya akong dalawin sa aming bahay. Ramdam kong sobra siyang nasaktan sa ginawa ko. Ginawa ko yun kasi yun ang alam kong makakabuti sa ating dalawa. Pagtatanggol ko sa aking naging desisyon. Talaga ba? Para bang gustong sabihin sa akin ni Mark na walang naidulot na mabuti ang aking desisyon. Mark, oo. Alam nating mahal natin ang isa't isa pero hindi pa tayo handa. Hindi pa tayo emotionally mature para pumasok sa ganitong relasyon. Paliwanag ko sa kanya. Ayesha naman. Mga college students na tayo. Nasa tamang edad na tayo. Sabi naman niya sa akin. Kaso hindi pa tayo handa. Ako aamin ako. Hindi pa ako handa. Sorry Mark, pero hindi ko pa priority ang pag-ibig sa ngayon. Marami kasi akong gustong gawin na alam kong hindi ko magagawa nang nandyan ka. Pagtatapat ko sa kanya. At ano naman yun ha? Usisa niya sa akin. Gusto niya talagang malaman kung ano ba ang saloobin ko. Basta marami. Sorry talaga Mark pero kasi parang hindi pa ako gaanong kasigurado kung ikaw na ba talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Siguro sinabi ko sa iyo na mahal kita pero hindi ko yun sigurado kung panghabang buhay na ba yun o puppy love lang. Ewan, eksplanasyon ko sa kanya. Puppy love? Ano tayo, teenager? Medyo natawa ng kaunti si Mark sa sinabi ko. Ngunit nanatili lamang akong seryoso. Hindi ka ba nagtataka kung bakit palagi tayong hindi magkasundo sa lahat ng bagay? Minsan ka napapaisip ako na baka hindi tayo compatible sa isa't isa. Alam mo yun, baka hindi tayo destiny para sa isa't isa. Conclusion ko. Muling sumeryoso ang mukha ni Mark. Ang problema kasi sa'yo, madali kang sumuko. Hindi mo kayang ipaglaban kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. Kaya nga hindi pa ako emotionally stable pagdating sa pag-ibig, Mark. Sorry talaga pero siguro nga dapat na nating tuldukan ng relasyon natin. Hindi pa panahon para sa atin. Yon ang naging final na decision ko. Ayesha, sa totoo lang sobra talaga ako nasasaktan sa ngayon. Malaki na ang ininvest kong emosyon sa relasyon natin. Siguro nga hindi ka pa talaga handa sa isang seryosong relasyon na gusto ko. Pero ang tanong kailan ka magiging emotionally stable? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam, panahon lang ang makapagsasabi. Tipid kong sagot sa kanya. Ayesha, kung sakaling handa ka na magmahal ng seryoso, babalik ka pa ba sa akin? Maya-maya'y tanong niya sa akin. Hindi ko alam Mark, pwedeng oo, pwede ring hindi. Tadhanang makakapagsabi niyan. Sabi ko na lamang sa kanya. Nabuntong hininga na lamang si Mark sa sinabi ko. Pagkatapos noon ay balak na niyang umalis ngunit pinigilan ko siya saglit. Mark, salamat sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Sobra ko na-appreciate yung mga efforts na ibinigay mo sa akin. Sayang nga lang at nauwi lang yun sa wala. Alam mo, hindi ka mahirap mahalin. Malay mo pagka wala ako sa buhay mo dumating naman ang isang babaeng mas deserving sa pagmamahal mo. Hindi pa huli ang lahat sa atin, Mark. Naniniwala ako na magiging masaya pa rin ang mga buhay natin kahit na wala na at lipas na ang relasyon natin. Mahabang litanya ko sa kanya bago ako nagpaalam sa kanya. Hindi Ayesha. Ang dapat mong sabihin see you later. Dahil naniniwala ako na may pag-asa pa rin tayo. Marang hindi ngayon o sa makalawa. Hindi ko pa rin sinasara ang pagkakataon na magkabalikan ulit tayo. Hirit pa niya sa akin pagkatapos noon ay tuluyan na kaming nagkahiwalay na dalawa. Papadudot naging masakit ang hiwalayan namin pero natanggap namin kinalaunan na hindi pa panahon para sa aming dalawa ni Mark. Nagkaroon kami ng kanya-kanya naming buhay pero nagpatuloy ang komunikasyon namin. Yun nga lang ay bilang magkaibigan na lamang. Samantala lumipas ang ilang taon at nagkaroon kami ng kanya-kanyang relasyon. Nabuntis ni Mark ang girlfriend niya.
Simula noon ay parang lumamlam ang komunikasyon namin hanggang sa nauwi na nga sa total blackout. Sayang. Aminin kong nanghinayang ako sa naging kinalabasan ng love story namin ni Mark. Kahit lagpas 1 dekada na ang lumipas. Siguro nga Papa Dudut hindi talaga kami ni Mark ang para sa isa't isa. At kung sakaling magkita ulit kami, bahala na ang tadhana sa amin. Papa Dudut, ito lamang ang may babahagi kong istorya sa ngayon at sana'y mabasa nyo ito at mapiling i-upload sa Papa Dudut YouTube channel. Sa segment ninyo na Papa Dudut Stories. Muli maraming salamat sa inyo. God bless and more power. Ang inyong tagahanga, Ayesha.